Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung usapin pa rin doon sa chapter 33 may kinalaman sa tawakkul. So natalakay natin nung nakaraan, lahat nga ng tawakkul ay pinagbabawal. Tawakkul sa iba pa liban kay Allah o tawakkul sa mga tao, either kaya nilang gawin yung pinapagawa mo o hindi. So pareho yun na ipinagbabawal. Ang pwede lang, tawkil. Tawkil na kumbaga inaasa natin na makakatulong sila sa atin. Pero bandang huli ang lahat ng tawakkul ay kay Allah subhanahu wa ta'ala lang nang nag-iisa at walang katambal. Sige yung aya, Suratul Anfal, verse 2, Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ang mga mananampalataya, sila lamang yaong mga kapag nababanggit sa kanila si Allah, ay nanginginig ang kanilang mga puso. Kumbaga sa nararamdaman nilang pananampalataya kay Allah. At kapag binasa sa kanila ang mga aya ni Allah ng Quran, nadaragdagan sila ng pananampalataya. At sa kanilang Panginoon, sila ay mga nananalig. Kay Allah lang sila nananalig. Tatlong katangian ng mananampalataya o tatlong katangian na mananampalataya lamang ang may taglay. Puso na nayayanig kapag nababanggit si Allah, pananampalataya na nadaragdagan kapag binabasa ang mga aya ni Allah, at ang pananalig kay Allah lamang na nag-iisa at walang katambal. Kasi nga, wasafallahu al-mu'minina fi hadhihi al-aya bisifatin hamida, wasallu biwasitatiha ila hakikatil imani wa kamalihi. Inilarawan ni Allah mga mananampalataya sa mga kapuri-puring katangian nito, at sa pamagitan nga ng mga ito, inshallah ay makakarating sila sa pagiging ganap, pagiging totoo ng pananampalataya at pagiging kompleto o perpekto. Hindi naman perpekto, pagiging mas kompleto ng pananampalataya, inshallah. Na kabilang sa mga faida, mga aral mula sa aya na ito. Annahum idha dhukirallahu wajilat qulubuhum ay khafat fa'addu faraidahu wa taraku ma nahahum anhu. Unang katangian ng mga mananampalataya mula sa aya na ito, na kapag nababanggit sa kanila si Allah, ang kanilang mga puso ay natatakot kay Allah, na dahil dito tinutupad nila ang mga ginawa ni Allah na obligado sa kanila at iniiwan nila ang mga ipinagbawal sa kanila. Na essentially, yung khawf na tinutukoy dito o takot na nararamdaman ng tao ng mananampalataya sa kanyang puso tuwing nababanggit si Allah, yun din ang takwa. Yun din ang takwa o takot kay Allah. Pangalawa, annahum ya'tamiduna 'alallahi wahdahu wa yatawakkaluna 'alayhi. Na mga mananampalataya, sila ay ya'tamidun. Ya'tamidun, kumbaga umaasa sila kay Allah lang. Kumbaga inaasa nila ang katuparan ng kanilang mga pangangailangan. Pagkakatupad ng kanilang mga pangangailangan kay Allah lang. At kay Allah lang sila nga nananalig o umaasa. Wa yufuduna umurahum ilayhi. Kumbaga ibinabalik nila, inaasa nila ang lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay nila kay Allah. So ganito ang tunay na mananampalataya. Kay Allah siya unang nananalig at umaasa. Na maaring yung tao nga, syempre kapag meron siyang inaasahan sa ibang tao, pwede naman, di ba? Pero yun ay sa anyo ng tawkil. Pero nga ang tawkil na yun hindi maaring lalampas sa mga hangganan
na ito ay aabot na sa antas ng tawakkul, na maaring ang hangganan nito, kumbaga kapag ang tao ay nakakalimot na si Allah ultimately ang mayroong kontrol sa mga bagay-bagay, maaring nagiging tawakkul na rin yun sa iba pa liban kay Allah. Kumbaga, inaasahan natin na ang tao na inaasahan natin ay mayroong kumpletong kakayanan sa pagtupad sa kagustuhan natin, yun ay magiging paglabag sa tawakkul na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadihi as-sifatu hiya syahidu minal ayati lil bab. Ang katangian na ito ng mga mananampalataya ay kay Allah lamang nananalig at umaasa. Ito ang kinalaman ng aya na ito sa kabanata na ito tungkol sa tawakkul. At pangatlo, annahum idha tuliyat alihim ayatullahi izdada imanuhum wa tahaqqaqa yaqinuhum. Na tuwing ang binabasa sa kanila ang mga aya ni Allah, nadaragdagan, tumatatag, tumitibay ang kanilang pananampalataya at nagiging mas tiyak sila sa katotohanan ng kanilang yakin. At ang yakin, mauunawaan nito bilang ang yakin kasi ito yung pananampalataya na nakapundasyon sa kaalaman. Ibig sabihin, tiyak na pananampalataya, yakin. Na siyang kabilang nga doon sa mga syurutu la ilaha illallah. Kabilang sa mga syurutu la ilaha illallah. Kung maalala ninyo yung mga syurut ng la ilaha illallah, 7. Sa sumunod, annahum yuqimuna as-salata wa ya'tuna biha 'alal wajhil akmal bi awqatiha wa wajibatiha wa syurutiha wa arkaniha. So dito, pang-apat na nabanggit ang sala. Kasi sa sala, pangunahing naririnig ng tao ang aya ni Allah sa sala at sa pagbasa ng Quran. At mas may epekto dapat ang sala sa tao na nga sila ay nagtataguyod ng sala at tumutungo sila patungo rito sa pinaka-perpekto, pinaka-mahusay na pagkakatupad na magagawa nila sa abot ng kanilang makakaya. Nang sala, hindi ito ginagawa ng mga Muslim para makaraos lang. Para mairaos lang yung sala, isipin niya, pwede na yan. Hindi pwede. Ang sala ay marapat na gagawin natin, na ibibigay natin dito ang lahat. Lahat ng effort, lahat ng paglalaan ng oras, lahat. Uunahin natin ito sa lahat. Kumbaga, kung tayo may trabaho, kung tayo may negosyo, hindi maari na inaabala tayo ng sala mula sa mga ito. Kasi di ba, minsan yung tao masyadong busy, parang abala na sa kanya yung sala. Istorbo ang sala. Kaya makikita nyo yung mga taong ganito, late sa sala palagi. O kaya hindi talaga nila natutupad sa tamang oras nito. Lalong-lalo na kung may salatul jamaah. So dapat yung Muslim, binabantayan niya yung kanyang oras. Ito tinutukoy dito na wajhul akmal. So dapat inilalaan natin ang lahat, pinakamainam na ating oras, pinakamainam na ating pagkilos, pinakamainam na paglalaan natin ng effort sa sala. Nagagawin natin ito sa tamang oras nito, at matutupad natin ang lahat ng wajib, lahat ng kondisyon, at lahat ng rukun ng sala na ito, insyaallah. 5. Annahum yunfikuna mimma razaqahumullahu min amwalihim an-nafaqatul wajibah wal mustahabbah. So dito, kabilang sa mga aral, ano kasi itong aya na ito? Parang hindi nila nilagay yung buo ng aya. Napin nga natin yan. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salah, sa meron ngang karugtong. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun
ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratu wa rizqun karim. So dito, sila daw yung mga nagtataguyod ng sala at nagtutustos mula sa mga ibiniyaya sa kanila ni Allah. Na itong mga mananampalataya, ayon doon sa inilarawan doon sa tatlong aya ito na magkakasunod. 2, 3, at 4. O doon lang sa 2 at 3 pala na aya. Na panlimang katangian nila, sila ay nagtutustos mula sa ibinigay sa kanila ni Allah, biniyaya sa kanila ni Allah na yaman. At tinutustusan nila yung mga nafaqatul wajiba. Nafaqatul wajiba, yung mga obligado na kanilang tustusan. At yung mustahabba, yung mga sunna na kanilang tustusan. Nafaqatul wajiba, unang-una, yung pagtustos ng Muslim sa kanyang pamilya. Sa kanyang pamilya. Siyempre, maaring mapapaloob na rin dito ang iba pang tao na obligado niyang tustusan. Obligado niyang tustusan. Na maaring merong hindi naman niya pamilya pero obligado niyang tustusan na kumbaga mga tao na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. At yung mga mustahabba, yung iba pang tutustusan niya na magiging sunna para sa kanya na ito ay kanyang tustusan. Pagpapatayo ng masjid, jihad at iba pa. Pero syempre, maaring ang mga ito ay magiging wajib din na tustusan para sa isang tao. Sa halimbawa, hawak niya yung pera ng masjid, magiging obligado sa kanya, magiging wajib sa kanya na itustos nga ito sa masjid. So, hindi porke ang nature ng sadaka, o kumbaga, halimbawa, nakakolekta ka ng sadaka para sa masjid, ang nature nito ay mustahabba. Kapag ito ay hawak mo na, kumbaga, ito ay magiging nafaqatul wajiba. Kasi meron ditong pinaglalaanan talaga. Hindi ito pwedeng mahihiram o magagamit sa iba pang mga bagay. Ang katulad ng nangyayari palagi sa usapin ng mga korupsyon. Nauna pang natapos yung bahay nung admin ko, no, bago pa matapos yung masjid at iba't iba pang mga katiwalian. So meron ditong tatlong aya na magkakasunod na sa pang-apat na aya, ulaika humul mu'minuna haqqa, sila ang mga tunay na mga mananampalataya. Ang may katangian na ito na 5. Para sa kanila, ang matataas na antas sa kanilang Panginoon, gayon din ang kapatawaran at biyaya na mula kay Allah. So si Allah mismo ang magagantimpala sa kanilang kabutihan, inshallah. وبهذا الخصال الخمسة نالوا الجزاء الأوفى والدرجات الأولى والمغفرة والرزق الكريم في جنات النعيم. Sa pamagitan ng 5 katangian na ito ay nagkamit ang mga mananampalataya ng yung jazaul awfa, ibig sabihin gantimpala na pinakatiyak na matatanggap. Tiyak na matatanggap nila. Kasi, bakit ganito ang pagkakasabi rito? Ibig sabihin, hindi sila lulukohin ni Allah. Ang tao, maaring meron kang karapat dapat na matanggap, pero hindi mo natatanggap kasi may corruption. Diba? Hindi naging matapat o hindi naging makatarungan yung tao na magbabayad sana sa iyo ng sweldo o magbibigay sa iyo dapat ng marapat mong matanggap. Pero si Allah, ang ibibigay niya sa iyo, jazaul awfa, gantimpala na kumbaga, makatarungan, pinakakarapat dapat na iyong matatanggap. At syempre magkakamit ka ng mataas na antas kay Allah. Hindi lamang antas na mataas sa paraiso, kundi mataas na antas sa pagtingin sa iyo ni Allah, pagkilala sa iyo ni Allah. Syempre kapatawaran ni Allah, biyaya na karim, ibig sabihin biyaya na napakarami, at paraiso na napupuno ng biyaya. At yun nga, watufidul ayah, annal iman yazidu bitta'ati kama annahu yankusu bil ma'siyah. At mula sa aya na ito, inuunawaan natin ang pananampalataya ay nadaragdagan sa pamagitan ng pagsunod at nababawasan sa pamagitan ng pagsuway kay Allah.
Sumunod na usapin, kayfa rattaba hadal jaza ala hadhihi al-a'mal al-khamsa duna ghayriha min al-wajibat. So bakit ang 5 katangian na ito ay tinukoy na magkakaroon ng ganitong gantimpala pero hindi naman ito tinukoy sa iba pa. Ibig sabihin, ang tao na merong ganitong katangian na 5 ay magkakaroon ng ganitong gantimpala. Bakit sila ay tinukoy na ganito? At hindi naman ito natukoy sa iba pang mga gawain. So sinabi, lianna hadhihi al-a'mal mustalzima li fi'li al-wajibati wa tarki jami'il muharramat. Dahil itong 5 katangian na ito ng mga mananampalataya ay napapaloob dito ang paggawa ng mga wajib at pag-iwan sa mga ipinagbabawal ni Allah. So ito yung dahilan na kung bakit ganito kalaki ang kanilang gantimpala. Hindi sila nag-aangkin lamang ng pananampalataya, bagkus sila ay, katulad ng sinabi ni Allah, ulaika humul mu'minuna haqqa. Sila ang tunay na mga nananampalataya. Na nasa antas na sila ng iman. Hindi lang sila pangkaraniwang Muslim. Nasa antas na sila ng iman at syempre maaring nasa antas na rin sila ng ihsan. Sumunod na ayah sinabi ni Allah dun Suratul Anfal, verse 64, O Propeta, sapat na si Allah para sa iyo at sapat na si Allah para sa mga mananampalataya na wala ka ng iba pa na marapat na panaligan at wala silang iba pa na marapat na panaligan. At ang kinalaman ng aya na ito sa chapter 33 ng Tawakkul, hiya annahu idha kana Allahu huwal kafiyu li abdihi wajiba an la yatawakkalu illa alayhi. An la yatawakkalu illa alayhi. So kahulugan nito o kinalaman nito na kung si Allah pala ay sapat na para sa kanyang mga alipin, ay marapat nga na ang kanyang mga alipin ay hindi mananalig sa sino man o anuman liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nga sinabi ni Allah sa isa pang aya, Suratul Talaq, verse 3, وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sino man ang nananalig kay Allah, ay sapat na si Allah para sa kanya na panaligan. Na ang aya nga na ito, anna man ya'tamidu 'ala Allahi fa huwa kafihi wa tadullu ala fadli tawakkul wa annahu min a'damil asbabi fi jilbil manafi wa daf'il madar. Ang aya na ito ay nagsasabi na sino mang nananalig kay Allah ay sapat na si Allah para sa kanya. At ito ay tumutukoy sa kainaman ng tawakkul at kabilang ang tawakkul sa pinakamainam na paraan upang magkamit ang tao ng kabutihan at maitulak niya palayo sa kanyang sarili ang pinsala. So kung sino mang tao naghahangad ng kabutihan, manalig kay Allah. Sino mang tao na naghahangad na malayo sa kasamaan, manalig din kay Allah. Wattawakkulu la yunafi wattawakkulu la yunafi al-qiyamu bil asbab. At ang tawakkul syempre ay hindi taliwas sa paggawa ng asbab, sa paggawa ng tao ng mga paraan upang magdulot siya sa kanyang sarili ng kabutihan o maalis mula sa kanyang sarili ang kasamaan. Li'annahu min jumlatil asbabil ma'mur. Li'annahu min jumlatil asbabil ma'mur biha syar'an. Fatarkul asbab al-ma'mur fatarkul asbab al-ma'mur biha kadihun fit tawakkul. Sige, ang paggawa ng mga gawain na magdudulot ng pakinabang sa iyo, mag-aalis ng pinsala sa iyo, ito ay ma'mur, ipinag-uutos. So dapat ang tawakkul at ang paggawa ng asbab ay magkasama. Dahil kapag tinalikuran mo ang paggawa ng asbab, umasa ka lang ng umasa kay Allah, nababaliwala o nalalabag ang tawakkul waliyadu billah. So meron isang hadith, iniulat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam al-Nasai mula kay Ibn Abbas
Yung sinabi ni Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sinabi ito ni Ibrahim, hina alkannaru wa qala Muhammad hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum. So yung sinabi sa aya sa Quran, hasbunallahu wa ni'mal wakil, sapat na si Allah para sa amin at siya ang pinakamainam na tagapamahala. Sinabi ito ni Ibrahim alayhis salam nang itinapon siya sa apoy. At sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sinabi ng mga tao na nababanggit sa Quran, tunay na mga tao ay nagtipon na laban sa inyo. Fakshawhum, kaya katakutan ninyo ang mga tao. Pero ang nangyari, fazadahum imana. Sa halip na matakot sila sa mga tao dahil nagtipon-tipon na ang mga tao laban sa kanila, nadagdagan pa sila ng pananampalataya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. At sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga mananampalataya, sapat na sa amin si Allah at siya ang pinakamainam na tagapamahala. Ngayon nga, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ang kahulugan nito, ang sinasabi dito, min fadli hadihil kalimatil adima annaha qaulul khalilain alayhimas salatu wassalam. Na unang kainaman dito na ang pananalita na ito, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ay pananalita ng dalawang kaibigan, malapit na kaibigan ni Allah, yung Khalil. Di ba si Ibrahim Khalilullah? Actually, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Khalil din ni Allah, katulad ng nababanggit sa mga hadith. Na kaya nga hindi siya nagturing kay Abu Bakar Siddiq bilang Khalil dahil nauna na naging Khalil ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag Khalil kasi, hindi ka pwede magkakaroon ng dalawang Khalil. Isa lang. So yun kumbaga ang fadal, kainaman ng pagiging Khalil kapag itinuring ni Allah ang sino man, lalong-lalo na propeta, na kanyang Khalil. Kumbaga sa panahon ni Ibrahim alayhis salam, silang dalawa ang mag-Khalil. Kumbaga, pinakamalapit sa isa't isa. At sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din. At sila yung dalawang Khalil ni Allah fi ash-shada'idi. Wa ja'a fil hadith, sila ay nagsabi nito sa mga panahon ng matinding pagsubok. At nababanggit nga rin sa ibang hadith, waqa'tum fil amril azim faqulu idza waqa'tum fil amril azim faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag darating sa inyo o kaya mangyayari sa inyo, kapag mangyayari sa inyo ang isang matinding bagay, matinding sakuna, matinding pagsubok, sabihin ninyo hasbunallahu wa ni'mal wakil. Si Allah ang sapat na para sa amin at si Allah ang pinakamainam na wakil. Wakil sa kahulugan ng tagapamahala at wakil sa kahulugan ng pinakamainam na panaligan, alhamdulillah. Bilang kakampi, bilang tagapagligtas, bilang tagapagdulot ng kabutihan, at bilang tagapag-alis ng pinsala, alhamdulillah. So ito yung wakas ng chapter na ito tungkol sa tawakkul, alhamdulillah. Tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.